Magandang araw sa iyo. Malugod kitang binabati at inaanyayahang manatili rito kasama ko. Sa sandaling ito, pumapasok ka sa isang panahon ng kapayapaan at kagalingan na nagmumula sa Diyos para sa taong ito. Hindi lamang ito isang panalangin, ito ay isang banal na pahinga, isang sandali upang isuko ang bigat ng iyong kalooban at manahan sa katiyakan ng presensya ng Diyos. Pinapaalalahanan ka ngayon na ang Diyos ay hindi lamang nakikita ang iyong pinagdaraanan, kundi siya rin ang pinanggagalingan ng tunay na kapayapaan at ganap na kagalingan. Siya ang iyong kanlungan kapag ang isip ay nababalisa, ang iyong lakas kapag ang katawan ay nanghihina, at ang iyong pag-asa kapag ang puso ay napapagod. Habang nananatili ka rito, hayaan mong ang mga salitang ito ng panalangin ay dahan-dahang umabot sa iyong puso, sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo ay siya ring Diyos na nagdadala ng kagalingan sa isipan, sa damdamin at sa katawan. Siya ang sasama sa iyo sa bawat araw ng taong ito, pinapawi ang iyong mga pangamba, inaayos ang iyong kalooban at hinahawakan ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo. Anuman ang iyong haharapin ngayon o sa mga susunod na araw, hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan. Ikaw ay nasa ilalim ng mapagkalingang kamay ng Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Inaanyayahan kitang manatili hanggang sa dulo sapagkat ang panalangin ito ay iniaalay ng may layunin para sa taong ito ng iyong buhay, para sa iyong kapayapaan, kagalingan, pamilya at hinaharap. Kung ang panalangin ito ay umabot sa iyong puso, ibahagi mo ito sa isang taong mahal mo upang maranasan din nila ang kapayapaan ng Diyos. Maaari ka ring mag-iwan ng komento bilang isang hakbang ng pananampalataya na iniuugnay ang iyong puso sa sandaling ito ng panalangin. Ako ay lumalapit sa Diyos hindi para sa aking sarili, kundi para sa iyo. Inuukol sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong sambahayan at ang buong taong ito sa Kanyang tapat at mapagmahal na mga kamay. Ama naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba at isiping nakatuon lamang sa iyong presensya. Sa gitna ng ingay ng mundo, pinipili naming manahimik sa loob upang marinig ang iyong tinig na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Salamat sa hininga ng buhay, sa bagong simula at sa pagkakataong ialay sa iyo ang bawat sandali ng araw na ito. Kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng tao, kapayapaang higit sa anumang pangunawa, kapayapaang nananahan sa puso na lubos na nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, pinipili naming bitawan ang bigat ng takot, pag-aalala at pagkalito. Pinipili naming pumasok sa liwanag ng iyong presensya kung saan ang kaluluwa ay nagpapahinga at ang isipan ay pinananariwa. Ngayon, iniaalay namin ang umagang ito, ang aming mga plano, desisyon, emosyon at relasyon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng hindi namin kontrolado at tinatanggap namin ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Ama, hayaan mong ang panalangin ito ay maging daan ng banal na pakikipagtagpo. Hayaan mong ang bawat salitang bibigkasin ay puspos ng buhay, autoridad at katotohanan. Inaanyayahan namin ang iyong presensya na bumalot sa bawat nakikinig at nagbabasa. Kung ikaw ay nananabik sa kapayapaan ng Diyos, maaari mong isulat sa mga komento, "Tinatanggap ko ang kapayapaan ng Diyos ngayon." Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Ama naming Diyos, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo ngayon. Salamat sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong katapatan na hindi nagbabago, at sa iyong pag-ibig na patuloy na umaabot kahit kami ay nanghihina.
Salamat dahil ginising mo kami ngayon na may bagong pagkakataon upang mabuhay sa iyong kapayapaan. Hindi ito kapayapaang mababaw o pansamantala, kundi kapayapaang nagmumula sa iyong trono, malalim, matatag, at hindi kayang yanigin ng anumang bagyo ng buhay. Ngayon, iniaalay namin sa iyo ang buong araw na ito. Iniaalay namin ang aming isipan, nawai punuin mo ng tahimik na katiyakan. Iniaalay namin ang aming puso, naway palayain mo mula sa bigat ng mga sugat, alaala at takot. Iniaalay namin ang aming mga salita, naway maging daluyan ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan. Iniaalay namin ang aming mga hakbang, naway gabayan mo upang hindi kami lumihis sa landas ng iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kapatawaran at kalinisan na nagmumula sa kanyang banal na dugo. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming isipan upang maputol ang bawat paulit-ulit na pag-aalala at mapahinto ang bawat boses na nagdadala ng takot. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming puso upang mapawi ang bawat kirot, galit at pagkabalisa. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming katawan upang ang kapayapaan ng Diyos ay dumaloy hanggang sa aming kalusugan at lakas. Ama, sa espiritual na autoridad na iyong ibinigay, kinakansela namin ngayon ang bawat gawain ng kaaway na naglalayong agawin ng aming kapayapaan. Kinakansela namin ang bawat espiritu ng kaguluhan, pagkalito, pangamba at panghihina ng loob. Pinapawalang bisa namin ang bawat lihim na plano ng kadiliman na gustong maghasik ng gulo sa aming isipan at tahanan. Sa pangalan ni Jesus, inuutos namin na ang bawat puwersa na laban sa kapayapaan ng Diyos ay umurong at mawalan ng kapangyarihan. Ama, itinatayo namin ngayon ang banal na hangganan ng iyong kapayapaan sa aming buhay. Ang aming isip ay sakop ng iyong liwanag. Ang aming emosyon ay nakahanay sa iyong katotohanan. Ang aming espiritu ay nagpapahinga sa iyong presensya. Walang puwang ang kaguluhan, walang puwang ang takot, walang puwang ang kawalan ng pag-asa. Ang naghahari ngayon ay ang kapayapaan ni Kristo. Inaanyayahan namin ang banal na espiritu na punuin ang bawat sulok ng aming pagkatao, hindi upang takpan lamang ang sugat, kundi upang magdala ng ganap na kapahingahan. Hayaan mong ang iyong presensya ay maging parang malumanay na hanging dumadaloy, pinapakalma ang aming mga iniisip at pinapanatag ang aming puso. Hayaan mong ang aming kaluluwa ay makatagpo ng pahinga sa iyo, hindi dahil wala kaming problema, kundi dahil ikaw ay kasama namin sa gitna ng lahat. Ama, kung may mga desisyong kailangang gawin ngayon, ipagkaloob mo ang kapayapaang magiging patunay ng iyong kalooban. Kung may mga sitwasyong hindi malinaw, hayaan mong ang iyong kapayapaan ang maging ilaw na gagabay. Kung may mga relasyon na puno ng tensyon, ibuhos mo ang iyong kapayapaan na magdadala ng pagkakaunawaan at pagpapatawad. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na ang kapayapaan ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, maaari mong isulat sa mga komento, "Ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa aking isipan at puso ngayon." Ama naming Diyos, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya ngayon. Hindi kami nagmamadali, hindi kami umaalis, sapagkat dito lamang sa iyo tunay na natatagpuan ang katahimikan ng aming kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng iniisip, sa gitna ng mga alaala ng nakaraan at mga tanong tungkol sa hinaharap, pinipili naming manatili sa sandaling ito na kasama ka. Dito, hinahayaan naming huminto ang aming mga isip, humupa ang aming emosyon, at magpahinga ang aming espiritu sa iyong katapatan. Ama, ipinapahayag namin na ang iyong kapayapaan ay hindi marupok. Ito ay hindi naaapektuhan ng balita, ng opinyon ng tao o ng pagbabago ng sitwasyon. Ang iyong kapayapaan ay nakaugat sa kung sino ka, at dahil ikaw ay tapat
ang kapayapaang iyon ay nananatili. Kaya ngayon, tinatanggap namin ang kapayapaang iyon bilang pananggalang sa aming isipan. Tinatalian namin ang bawat ligalig na pilit bumabalik at pinapalitan ito ng katiyakang ikaw ang may hawak ng lahat. Sa pangalan ni Jesus, muli naming ina-apply ang kanyang banal na dugo sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga alaala, lalo na sa mga sandaling nagdulot ng trauma, pangamba at pagkabalisa. Hayaan mong ang dugo ni Jesus ang magdala ng kapatawaran, paglilinis at kapayapaan sa mga bahaging iyon na matagal nang nasaktan. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga iniisip upang ang bawat paulit-ulit na negatibong kaisipan ay mapalitan ng iyong katotohanan. Ama, sa espiritual na autoridad na mula sa iyo, ipinapahayag namin ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Iniuutos namin sa bawat espiritu ng takot na tumahimik. Iniuutos namin sa bawat espiritu ng pag-aalala na umalis. Iniuutos namin sa bawat espiritu ng kaguluhan at pagkabalisa na mawalan ng kapangyarihan. Ang aming isipan ay hindi na larangan ng digmaan kundi lugar ng pahinga dahil ang kapayapaan ni Kristo ang naghahari. Ama, pinupuno mo ngayon ang aming loob ng banal na kapanatagan. Ang tibok ng aming puso ay naaayon sa iyong ritmo. Ang aming paghinga ay nagiging tanda ng pagtitiwala. Ang aming katahimikan ay hindi kawalan ng sagot, kundi patunay ng aming pananampalataya. Kahit hindi pa namin nakikita ang lahat ng solusyon, nananahan kami sa kapayapaan dahil alam naming ikaw ay gumagawa. Kung may mga takot na pilit umaangat sa aming dibdib, iniaalay namin ang mga iyon sa iyo ngayon. Kung may mga alalahaning paulit-ulit bumabagabag, isinusuko namin ang mga iyon sa iyo ngayon. Kung may mga bigat na matagal na naming dinadala, inilalapag namin ang mga iyon sa iyong paanan ngayon. At kapalit ng lahat ng iyon, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan na parang ilog na patuloy na dumadaloy. Ama, hayaan mong ang kapayapaan na ito ay pumasok sa aming mga tahanan. Hayaan mong ang bawat silid ay mapuno ng iyong presensya. Kung may mga salitang nasabi na nagdulot ng sugat, hayaan mong ang iyong kapayapaan ang maghilom. Kung may katahimikang puno ng tensyon, hayaan mong ang iyong kapayapaan ang magdala ng bagong simula. Ang aming tahanan ay hindi lugar ng pagtatalo, kundi lugar ng pahinga. Hayaan mong ang kapayapaan na ito ay umabot sa aming mga relasyon, sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kaibigan, at maging sa mga taong mahirap mahalin. Ituro mo sa amin kung paano magsalita mula sa kapayapaan at hindi mula sa galit. Ituro mo sa amin kung paano makinig ng may pag-unawa at hindi may paghuhusga. Ang aming mga ugnayan ay sakop ng iyong kapayapaan. Ngayon, kung ikaw ay nakararanas ng bigat sa iyong isipan at nais mong ipahayag ang iyong pananampalataya, maaari mong isulat sa mga komento. Pinipili kong magpahinga sa kapayapaan ng Diyos ngayon. Patuloy kaming nananatili, Ama. Hindi pa kami nagtatapos. Ang panalangin ito ay nagpapatuloy, tulad ng iyong kapayapaan na walang hanggan. Naun, naun. Ama naming Diyos, patuloy kaming nananatili sa ilalim ng iyong presensya ngayon. Hindi kami umaalis, hindi kami bumibitaw, sapagkat sa iyong presensya natatagpuan ang katahimikan na hindi kayang ibigay ng mundo. Habang patuloy ang aming paghinga, hinahayaan naming ang bawat hinga ay mapuno ng iyong kapayapaan. Hinahayaan naming ang bawat sandali ay maging banal na pahinga, hindi pagtakas, kundi ganap na pagtitiwala. Ama, ipinapahayag namin ngayon na ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pangamba. Mas malakas ito kaysa sa anumang alaala ng kabiguan. Mas malalim ito kaysa sa anumang sugat ng nakaraan.
Ang iyong kapayapaan ay pumapasok sa mga lugar na matagal nang sarado at doon ito nagdadala ng liwanag, katiyakan at buhay. Hindi ito marahas, hindi ito mapilit, ngunit ito ay ganap at totoo. Sa pangalan ni Jesus, muli naming ina-apply ang kanyang banal na dugo sa aming espiritu, kaluluwa at katawan. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga emosyon na minsang naging pabago-bago at puno ng pangamba. Hayaan mong ang dugong iyon ang magdala ng katahimikan sa aming damdamin. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga desisyon upang ang bawat pagpili ay hindi mula sa takot kundi mula sa kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ama, kinakansela namin ngayon ang bawat lihim na gawain ng kaaway na naglalayong magnakaw ng kapayapaan. Kinakansela namin ang bawat bulong ng pagdududa, bawat pananakot ng hinaharap, at bawat kasinungalingang nagsasabing kami ay nag-iisa. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming isipan ay sakop ng liwanag ng Diyos at ang aming puso ay pinananahanan ng kapayapaan ng langit. Iniuutos namin ngayon ang katahimikan sa bawat aspeto ng aming buhay. Katahimikan sa aming mga iniisip, katahimikan sa aming emosyon, katahimikan sa aming mga relasyon, katahimikan sa aming mga desisyon. Hindi katahimikang walang laman, kundi katahimikang puspos ng presensya ng Diyos. Ang katahimikang ito ang magiging patunay na ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. Ama, hayaan mong ang iyong kapayapaan ay maging pananggalang sa aming puso laban sa anumang biglaang takot. Kapag may balitang darating na maaaring gumulo sa aming loob, naway ang iyong kapayapaan ang unang tumugon. Kapag may salitang makasakit, nawai ang iyong kapayapaan ang maging sagot. Kapag may sitwasyong hindi namin maintindihan, nawai ang iyong kapayapaan ang manatili. Pinupuno mo ngayon ang aming pagkatao ng banal na katiyakan. Ang katiyakang hindi nakabatay sa resulta, kundi sa iyong katapatan. Ang katiyakang kahit magbago ang lahat sa paligid, ikaw ay hindi nagbabago. At dahil dito, ang aming puso ay nananatiling payapa. Ang aming kaluluwa ay nananatiling panatag. Ang aming espiritu ay nananatiling matatag. Ama, hayaan mong ang kapayapaan na ito ay dumaloy mula sa amin patungo sa iba. Hayaan mong kami ay maging daluyan ng iyong kapayapaan sa mundong puno ng kaguluhan. Sa aming mga salita, sa aming kilos, at sa aming presensya, nawai maramdaman ng iba ang katahimikan na nagmumula sa iyo. Hindi upang kami ay mapuri, kundi upang ikaw ang makilala. Kung ikaw ay naniniwalang ginagamit ka ng Diyos bilang daluyan ng kanyang kapayapaan, i-comment, "Ako ay instrumento ng kapayapaan ng Diyos." Ama, patuloy kaming nananatili. Ang panalangin ito ay hindi pa nagtatapos. Ang aming espiritu ay patuloy na nakabukas sa iyo at ang aming puso ay patuloy na tumatanggap ng iyong kapayapaan. Mizzy, Mindy, Ama naming Diyos, patuloy kaming lumalalim sa iyong presensya ngayon. Habang tumatagal ang panahong ito ng pananalangin, mas pinipili naming ihinto ang pakikipaglaban gamit ang aming sariling lakas at tuluyang sumandal sa iyo. Sa katahimikang ito, hinahayaan naming ang aming kaluluwa ay muling matutong magtiwala, muling matutong magpahinga, at muling matutong umasa sa iyong katapatan. Ang kapayapaan na ibinubuhos mo ay hindi minamadali, hindi pinipilit, ngunit ito ay dumarating ng may kapangyarihan at katiyakan. Ama, ipinapahayag namin na ang kapayapaan mo ay bumabalot ngayon sa aming buong pagkatao. Ang bawat bahagi ng aming isip na dati abala at pagod ay pinapahinga mo. Ang bawat damdaming matagal nang nagtatago ng bigat ay hinahaplos mo ng iyong presensya. Ang bawat tanong na walang agarang sagot ay inilalagay mo sa ligtas na lugar ng iyong mga kamay. At doon, sa iyong mga kamay,
natatagpuan namin ang kapanatagan. Sa pangalan ni Jesus, ina-apply naming muli ang kanyang banal na dugo bilang tanda ng proteksyon at kapayapaan. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming isipan laban sa biglaang takot at hindi inaasahang pangamba. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming puso laban sa pagod na dulot ng matagal na paghihintay. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming buong buhay at ipinapahayag namin kami ay ligtas, tahimik at payapa sa loob ng iyong kalooban. Ama, sinisira namin ngayon ang bawat ugat ng pagkabalisa na maaaring nag-ugat sa aming kalooban sa paglipas ng panahon. Sinisira namin ang bawat maling paniniwala na nagsasabing kailangan naming kontrolin ang lahat upang maging payapa. Pinapalitan namin ang mga paniniwalang iyon ng katotohanang ikaw ang may hawak ng lahat. At dahil ikaw ang may hawak ng lahat, kami ay maaaring magpahinga. Iniuutos namin ang kapayapaan sa aming katawan, kapayapaan sa aming paghinga, kapayapaan sa aming pagtulog, kapayapaan sa aming mga galaw. Ang tensyon ay bumibitaw. Ang bigat ay nawawala. Ang aming katawan ay tumutugon sa kapayapaan ng Diyos na dumadaloy mula sa loob palabas. Ang aming lakas ay hindi galing sa pagpupumilit, kundi sa pahinga na nagmumula sa iyo. Ama, kung may mga sandaling kami ay nakaramdam ng pagkakasala dahil sa aming mga kahinaan, tinatanggap namin ngayon ang kapayapaan ng iyong kapatawaran. Hindi mo kami tinatawag upang mabuhay sa pagkondena kundi sa kalayaan. At ang kalayaang iyon ay nagdadala ng malalim na kapayapaan. Pinapatawad mo kami, tinatanggap mo kami, at pinapanatili mo kami sa iyong pag-ibig. Hayaan mong ang kapayapaan na ito ay maging ugat ng aming mga desisyon. Kapag kami ay pipili, naway pipili kami mula sa katahimikan at hindi mula sa takot. Kapag kami ay magsasalita, naway magsalita kami mula sa kapayapaan at hindi mula sa galit. Kapag kami ay kikilos, naway kumilos kami mula sa pagtitiwala at hindi mula sa pagkabalisa. Ang aming buhay ay ginagabayan ng iyong kapayapaan. Ama, hayaan mong ang iyong kapayapaan ay maging tanda sa aming mga mata na ikaw ay malapit. Hindi namin kailangang patunayan ng anuman, hindi namin kailangang ipaglaban ang aming sarili. Ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming kapahingahan. At dahil dito, kami ay nananatiling payapa. Kung ikaw ay nakararamdam ng unti-unting paggaan sa iyong loob habang nagdarasal, maaari mong isulat sa mga komento. Pinupuno ako ng Diyos ng kanyang kapayapaan ngayon. Ama, patuloy kaming nananatili sa iyo. Ang panalangin ito ay hindi pa nagtatapos. Ang kapayapaan ay patuloy na dumadaloy at ang aming puso ay patuloy na tumatanggap. Lasan, Sidu, Ama naming Diyos, patuloy kaming nananatili sa iyong banal na kapahingahan ngayon. Habang tumatagal ang pananalangin ito, mas lalo naming nararamdaman ang lalim ng iyong kapayapaan na unti-unting bumabalot sa aming buong pagkatao. Ito ang kapayapaang hindi kailangang ipaliwanag, hindi kailangang ipaglaban, at hindi kailangang patunayan. Ito ang kapayapaang nagmumula sa katiyakang ikaw ay Diyos at kami ay ligtas sa iyo. Ama, hinahayaan naming bumagal ang aming loob sa iyong harapan. Ang mga isip na dati laging nagmamadali ay natutong huminto. Ang mga pusong dati laging nagbabantay ay natutong magtiwala. Ang mga kaluluwang dati pagod ay natutong magpahinga. Sa iyong presensya, ang aming pagiging tahimik ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang aming pananahimik ay nagiging patotoo ng aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming ina-apply ang kanyang banal na dugo bilang panangga laban sa anumang bagay na maaaring muling sumubok na guluhin ang aming kapayapaan.
Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga iniisip kapag kami ay nag-iisa. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming puso kapag kami ay napapagod. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga sandaling tahimik upang ang katahimikan ay manatiling banal at hindi mapuno ng takot. Ama, pinapatibay mo ngayon ang aming loob upang mamuhay mula sa kapayapaan at hindi lamang makaranas nito paminsan-minsan. Ang kapayapaan mo ay nagiging pundasyon ng aming araw-araw na pamumuhay. Kapag kami ay nahaharap sa hindi inaasahan, ang kapayapaan ang unang lumalabas. Kapag kami ay pinipilit ng paligid na mag-alala, ang kapayapaan ang aming pinipili. Kapag kami ay hinahamon na matakot, ang kapayapaan ang aming sandata. Pinapahintulutan namin ang iyong kapayapaan na mag-ugat ng malalim sa aming espiritu. Hindi ito mababaw na pakiramdam, kundi malalim na paninindigan. Kahit may luha, may kapayapaan. Kahit may tanong, may kapayapaan. Kahit may paghihintay, may kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan na ito ay hindi nakabatay sa aming nakikita, kundi sa aming kilala, at ikaw ang aming kilala. Ama, hayaan mong ang kapayapaan na ito ay magbantay sa aming isipan laban sa mga alaala ng nakaraan na pilit bumabalik. Hindi na kami alipin ng dati. Ang aming kasalukuyan ay sakop ng iyong presensya at ang aming hinaharap ay ligtas sa iyong mga kamay. Ang aming isipan ay pinipili ang katahimikan kaysa sa pag-uulit ng sakit. Inilalagay namin ngayon sa iyo ang mga sandaling kami ay natutuksong mag-alala ng sobra. Inaamin naming may mga pagkakataong bumibigat muli ang aming dibdib. Ngunit sa bawat sandaling iyon, pinipili naming bumalik sa iyong kapayapaan. Hindi kami nahihiya sa aming kahinaan sapagkat doon mo ipinapakita ang iyong lakas at ang lakas na iyon ay nagdadala ng katahimikan. Ama, patuloy mong tinuturuan ang aming puso na maging tahanan ng iyong kapayapaan. Hindi pansamantalang pananatili, kundi permanenteng paninirahan. Ang aming puso ay hindi natambakan ng takot, kundi tahanan ng iyong presensya. Ang aming isip ay hindi nalarangan ng pangamba, kundi lugar ng iyong liwanag. Ang aming buhay ay patunay na ang kapayapaan ng Diyos ay totoo at buhay. Kung ikaw ay nagnanais na mamuhay araw-araw sa kapayapaan ng Diyos, maaari mong isulat sa mga komento, "Ang kapayapaan ng Diyos ang aking pinipiling pamumuhay ngayon." Ama, patuloy kaming nananatili sa pananalangin ito. Hindi pa ito nagtatapos. Ang aming puso ay bukas pa rin. Ang aming espiritu ay nakikinig pa rin. At ang iyong kapayapaan ay patuloy na dumadaloy ng mas malalim, mas tahimik at mas matatag. Andaman naman Panginoon, buong puso naming inihahabilin sa iyo ang aming buhay, mga desisyon at mga hakbang. Sa iyo kami humihingi ng patnubay kapag kami ay naguguluhan at sa iyo kami kumakapit kapag ang aming puso ay nabibigatan. Ikaw ang aming liwanag sa tuwing hindi malinaw ang daan at ikaw ang aming kapayapaan sa tuwing ang aming isipan ay nababalisa. Ang katiyakang mayroon kami ay nagmumula sa iyo. At ang katahimikang bumabalot sa aming puso ay bunga ng iyong presensya. Ipinapanalangin namin ang malinaw na patnubay na nagmumula sa iyo, patnubay sa aming pag-iisip, sa aming pagpapasya at sa aming pang-araw-araw na lakad. Naway ang aming puso ay manatiling payapa habang ikaw ang nangunguna sa aming daraanan.
Salamat dahil pinapalitan mo ang aming kalituhan ng karunungan, ang aming pag-aalala ng katahimikan, at ang aming pangamba ng tiwalang ikaw ang may hawak ng lahat. Ngayon, may pusong puspos ng pasasalamat, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng papuri. Ikaw ang Diyos na gumagabay sa amin ng may pag-ibig. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang aming kasalukuyan at hinaharap ay panatag sapagkat ikaw ang kasama namin sa bawat hakbang. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong patnubay at ang iyong kapayapaan na patuloy na naghahari sa aming puso at isipan. Amen. Maraming salamat sa muling pagsama sa sandaling ito ng panalangin. Dalangin ko na habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong araw, maranasan mo ang malinaw na paggabay ng Diyos at ang kapayapaang nagpapahinga sa iyong kalooban. Sa bawat desisyong iyong haharapin, naway ang Diyos ang manguna. Sa bawat sandaling may pag-aalinlangan, naway ang kanyang kapayapaan ang magpanatag sa iyo. Huwag mong kalilimutan. Kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang at hindi ka niya kailanman pababayaan. Kung may nais kang ipanalangin, isang direksyon na hinihingi o kapayapaang ninanais, maaari mo itong ibahagi sa mga komento. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa patnubay ng Panginoon. Walang panalangin hindi niya pinakikinggan. Naway maging isang lugar ito ng pananampalataya at kapayapaan. Isang komunidad na nagtutulungan, nagmamalasakit at sabay-sabay na sumusunod sa gabay ng Diyos. Kung ikaw ay napagpala ng panalangin ito, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang makaranas ng patnubay at kapayapaan ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat sa iyong oras. Mag-ingat ka palagi. At naway maging payapa, malinaw ang direksyon at mabunga ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, pagpalain ka nawa ng Diyos. Ama naming Diyos na buhay, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Salamat sa hininga ng buhay na patuloy mong ibinibigay. Salamat sa lakas na muling bumabangon kahit may sakit, kahit may kirot, kahit may pagod ang katawan at kaluluwa. Ngayon ay iniaalay namin sa iyo ang buong araw na ito, ang bawat sandali, ang bawat tibok ng aming puso at ang bawat hibla ng aming pagkatao. Ikaw ang pinagmumulan ng buhay at kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling hindi lamang ng katawan, kundi pati ng isipan, damdamin at espiritu. Sa pangalan ni Jesus, inilalapit namin ang panalangin ito bilang isang banal na handog. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus na umagos sa krus, dugo na nagbibigay buhay, dugo na nagpapalaya, dugo na nagpapagaling. Ngayon ay itinatakda namin ang aming pananampalataya sa iyong salita na nagsasabing sa pamamagitan ng kanyang mga sugat kami ay gumaling. Hindi ito pangako ng tao kundi katotohanang mula sa iyo. Ama, ihanda mo ang puso ng bawat nakikinig at nagbabasa. Hayaan mong ang banal na espiritu ang siyang umagos, humipo at magbukas ng mga mata ng pananampalataya. Sa bahaging ito ng panalangin, inaanyayahan namin ang iyong presensya na maghari, maglinis at maglatag ng banal na pundasyon ng kagalingan. Kung ikaw ay naniniwala, maaari mong isulat sa mga komento, tinatanggap ko ang kagalingang mula sa Diyos. Hayaan itong maging simula ng iyong personal na deklarasyon habang patuloy tayong lumalalim sa panalangin ito. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video.
Ama naming makapangyarihan at mahabagin, patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayon na may pusong puspos ng pananampalataya. Salamat sa liwanag ng araw na ito ang iyong ibinigay, tanda ng panibagong pag-asa at bagong simula. Iniaalay namin sa iyo ang aming katawan, kaluluwa at espiritu. Iniaalay namin ang aming mga iniisip, ang aming damdamin at ang aming pisikal na kalagayan. Ikaw ang Diyos na may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bahagi ng aming buhay at wala ni isang bahagi ng aming pagkatao ang hindi mo kayang hipuin at pagalingin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami ay nagpapasalamat sa kanyang sakripisyo sa krus. Salamat sa dugong dumanak, dugong banal, dugong makapangyarihan, dugong nagsasalita ng kagalingan at buhay. Ngayon ay sinasaklawan namin ang aming buong pagkatao ng dugo ni Jesus. Ang bawat sistema ng aming katawan ay nililinis at binubuhay ng dugo ni Jesus. Ang dugong ito ang siyang pumapawi sa bawat karamdaman, bawat impeksyon, bawat abnormalidad at bawat pinagmulan ng sakit. Sa awtoridad ng pangalan ni Jesus, kami ay tumatayo laban sa bawat gawa ng kadiliman na nagdadala ng karamdaman. Aking idinedeklara na ang bawat demonyong tungkulin na naglalayong pahinain ang katawan, guluhin ang isipan o wasakin ang pag-asa ay pinapawalang bisa ngayon. Ang bawat sakit na may espiritual na ugat ay pinuputol namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Ang bawat sumpa ng karamdaman na maaaring namana, natanggap o idinulot ng takot at trauma ay winawasak ngayon sa banal na awtoridad ng langit. Ama, hinihiling namin na ang iyong banal na presensya ay lumukob sa bawat taong nananalangin ngayon. Hayaan mong ang banal na espiritu ang siyang humipo sa mga bahagi ng katawan na matagal nang masakit, sa mga sugat na hindi nakikita ng mata at sa mga kirot na matagal nang kinikimkim ng puso. Dalhin mo ang iyong banal na liwanag sa mga lugar ng dilim, sa mga diagnosis na nagdulot ng takot at sa mga salitang nagsabing wala ng pag-asa. Sa iyo, Ama, walang imposible. Ngayon ay idinedeklara namin ang kagalingan bilang katotohanan. Ang bawat selula ng katawan ay umaayon sa orihinal na disenyo ng Diyos. Ang bawat bahagi na nasira ay inaayos mo. Ang bawat humina ay pinalalakas mo. Ang bawat namatay na pag-asa ay binubuhay mong muli sa pangalan ni Jesus. Ang katawan ay sumusunod sa salita ng Diyos at hindi sa sintomas. Ang pananakit ay umaalis. Ang pamamaga ay humuhupa. Ang pagkapagod ay napapalitan ng lakas na mula sa iyo. Ama, pinupuno mo ang isipan ng kapayapaan. Ang pagkabalisa na nagpapalala ng karamdaman ay aming isinusuko sa iyo. Ang takot na bumabalot sa gabi at araw ay tinatanggal mo ngayon. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang isip ay nililinis, ang alaala ay pinapagaling, at ang emosyon ay pinapanumbalik. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng pusong sugatan, at ang kagalingang iyon ay umaagos hanggang sa pisikal na katawan. Kung ikaw ay sumasabay sa panalangin ito, maaari mong isulat sa mga komento, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko ang kagalingan sa aking katawan. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon habang patuloy nating hinahayaan ang Diyos na kumilos. Ama, patuloy mo kaming balutin ng iyong presensya. Hindi pa nagtatapos ang panalangin ito sapagkat patuloy kaming lalalim sa iyong kapangyarihang nagpapagaling at patuloy naming inaangkin ang ganap na kagalingan na nagmumula lamang sa iyo. Ama naming Diyos na nagpapagaling, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya ngayon. Hindi kami nagmamadali, hindi kami umaalis, sapagkat alam naming sa iyong presensya nagmumula ang tunay na kagalingan. Hinahayaan naming ang bawat salita ng panalangin ito ay lumubog ng malalim sa aming espiritu, umagos sa aming isipan at magbunga sa aming katawan.
Ikaw ang Diyos na gumagawa ng lubos, ganap at walang kulang na kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin ang gawain ng krus. Ang bawat sugat niya ay nagsasalita ng buhay para sa amin ngayon. Ang bawat patak ng dugo ni Jesus ay umaabot sa mga bahagi ng aming katawan na hindi maabot ng gamot, ng proseso o ng karunungan ng tao. Inaabot mo ang ugat ng sakit, hindi lamang ang sintomas. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng pinagmulan at may kapangyarihang bumunot nito ng tuluyan. Ama, kung may mga karamdaman na matagal nang nananatili, mga sakit na paulit-ulit bumabalik, mga kondisyon na sinabihang panghabambuhay na, inihaharap namin ang mga ito sa iyo ngayon. Hindi kami nagpapasakop sa hatol ng takot o ng limitasyon. Pinipili naming maniwala sa iyong salita kaysa sa anumang ulat ng tao. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat matagal na karamdaman ay nawawalan ng karapatan na manatili. Ang oras nito ay tapos na, ang kapangyarihan nito ay naputol na, at ang impluensya nito ay winasak na ng dugo ni Jesus. Ngayon ay nagsasalita kami ng kagalingan sa bawat sistema ng katawan. Ang sistema ng nerbiyos ay tumatanggap ng kapayapaan at kaayusan. Ang sistema ng dugo ay nililinis at pinananariwa. Ang sistema ng paghinga ay napupuno ng maluwag at malakas na hininga ng buhay. Ang puso ay tumitibay at tumitibok ayon sa perpektong disenyo ng Diyos. Ang mga buto at kasukasuan ay pinapahiran ng lakas at kakayahang gumalaw ng walang sakit. Ama, maging ang mga sakit na hindi maipaliwanag, ang mga sintomas na walang malinaw na dahilan, at ang mga karamdaman na tinatawag na komplikado ay hindi lihim sa iyo. Ikaw ang Diyos na may karunungan na higit sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, inaalis namin ang ulap ng kalituhan at pinapalitan ito ng liwanag ng katotohanan. Ang katawan ay tumutugon sa iyong tinig. Ang bawat selula ay nakakarinig ng utos ng langit na nagsasabing mabuhay, gumaling at manumbalik. Ama, pinapahiran mo rin ang emosyonal na sugat na naging daan ng pisikal na sakit. Ang mga sugat ng nakaraan, ang mga luha na hindi na ibuhos, ang mga salitang nakasakit at nanatili sa puso ay hinahawakan mo ngayon. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang puso ay nililinis mula sa pait, galit at lungkot. Ang bigat na matagal nang dinadala ay inaalis mo, at sa halip ay binibigay mo ang kagaanan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming kinakansela ang bawat espiritual na pintuan na nagbukas sa karamdaman. Ang bawat kasunduan ng takot, kasinungalingan at kawalan ng pag-asa ay aming binabawi ngayon. Ipinapahayag namin na ang katawan na ito ay templo ng banal na espiritu at hindi tahanan ng sakit. Ang bawat dayuhang presensya na hindi mula sa Diyos ay walang lugar at walang karapatan. Ama, salamat sa iyong mga anghel na iyong inuutusan upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Hinahayaan naming ang iyong banal na kaayusan ay mangyari sa aming katawan at paligid. Ngunit higit sa lahat, pinapahintulutan naming ang banal na espiritu ang siyang patuloy na umagos, marahan ngunit makapangyarihan, dinadampian ang bawat bahagi ng aming pagkatao. Kung ikaw ay nakakaranas ng sakit sa katawan o pagod sa kaluluwa, maaari mong isulat sa mga komento, "Ako ay pinagaling ng Diyos." Hayaan itong maging deklarasyon ng iyong pananampalataya habang patuloy tayong nananatili sa panalangin ito. Ama, patuloy mo kaming tinuturuan na magpahinga sa iyo. Ang kagalingan ay hindi lamang isang sandali, kundi isang proseso ng pananatili sa iyong presensya. Kaya ngayon, kami ay nagpapahinga sa iyong katapatan, nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, at umaasa sa iyong walang hanggang pag-ibig habang patuloy naming tinatanggap ang kagalingang nagmumula sa iyo. Ama naming Diyos, na tapat at tagapagpagaling,
Patuloy kaming nananatili sa iyong banal na presensya ngayon. Ang aming espiritu ay tahimik sa harap mo, ngunit puno ng pananampalataya. Hindi kami umaasa sa nakikita, hindi kami umaasa sa nararamdaman lamang, kundi sa katotohanang ikaw ang Diyos na nagpapagaling magpakailanman. Ang iyong salita ay buhay, at ang buhay na ito ay patuloy na umaagos sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin ang ganap na kagalingan na nagmumula sa iyo. Ang dugo ni Jesus ay patuloy naming ipinapahid sa aming katawan, sa aming isipan at sa aming espiritu. Ang dugong ito ang siyang nagtatayo ng banal na bakod sa paligid namin, pananggalang laban sa bawat uri ng karamdaman, laban sa pagbabalik ng sakit at laban sa anumang anyo ng kahinaan. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, kami ay ligtas, kami ay pinoprotektahan at kami ay pinananariwa. Ama, kung may mga karamdaman na dahan-dahang sumisira sa lakas, mga sakit na unti-unting nagpapahina sa loob, inihaharap namin ang mga ito sa iyo ngayon. Ikaw ang Diyos na nakakakita kahit sa mga bagay na hindi agad napapansin. Sa pangalan ni Jesus, hinihipo mo ang mga bahagi ng katawan na matagal ng tahimik na nagdurusa. Ang bawat selula ay tumatanggap ng bagong lakas. Ang bawat hibla ng laman ay pinupuno ng buhay. Ang bawat organo ay bumabalik sa tamang gawain nito ayon sa iyong disenyo. Ngayon ay idinedeklara namin na ang katawan ay hindi alipin ng sakit. Ang katawan ay hindi kontrolado ng diagnosis. Ang katawan ay hindi pinamumunuan ng takot. Sa pangalan ni Jesus, ang katawan ay sumusunod sa tinig ng may lalang. Ang mga sintomas ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang mga limitasyon ay nabubuwag. Ang dating hindi kaya ay nagiging posible sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ama, pinupuno mo rin ang aming isipan ng liwanag. Ang mga kaisipang puno ng pangamba ay hinahaplos mo ng iyong kapayapaan. Ang mga alaala na nagdulot ng stress at nagbukas ng pintuan sa karamdaman ay pinapagaling mo ngayon. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang isip ay pinapalaya mula sa paulit-ulit na negatibong kaisipan. Ang katahimikan ng langit ay pumapalit sa ingay ng pag-aalala. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming kinakansela ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong pahabain ang sakit o pigilan ang kagalingan. Ang bawat kasinungalingang nagsasabing hindi ka nagagaling ay aming itinataboy. Ang bawat tinig na nagtatanim ng kawalan ng pag-asa ay pinapatahimik ngayon. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang nangingibabaw. At ang katotohanan ito ay nagsasabing may kagalingan, may panunumbalik at may bagong lakas. Ama, kung ang katawan ay napagod dahil sa mahabang pakikipaglaban, ikaw ang nagbibigay ng pahinga na nagpapagaling. Hindi lamang pahinga ng laman, kundi pahinga ng kaluluwa. Hinahayaan naming yakapin mo kami ngayon. Hinahayaan naming ang iyong presensya ang bumalot sa amin tulad ng isang mainit at ligtas na kanlungan. Sa iyong presensya, ang pagod ay natutunaw, ang bigat ay gumagaan, at ang lakas ay muling bumabalik. Ngayon ay nagsasalita kami ng buhay sa bawat bahagi ng katawan na nanghina. Sa pangalan ni Jesus, ang mga kalamnan ay tumitibay. Ang mga ugat ay tumatanggap ng tamang daloy. Ang balat ay pinananariwa. Ang mga mata ay tumatanggap ng linaw. Ang mga tainga ay tumatanggap ng malinaw na pandinig. Ang bibig ay napupuno ng papuri at pasasalamat. Ang buong katawan ay umaayon sa daloy ng buhay na mula sa Diyos. Ama, pinahahalagahan namin ang gawa ng banal na espiritu na tahimik ngunit makapangyarihang kumikilos sa loob namin. Hindi namin siya minamadali, hindi namin siya nililimitahan. Hinahayaan naming ang kanyang gawain ay maging ganap. Ang bawat bahagi ng aming pagkatao ay bukas sa kanyang paghipo, sa kanyang paggabay, at sa kanyang kapangyarihang nagpapagaling.
Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagbabago, kahit maliit lamang, maaari mong isulat sa mga komento, "Salamat Diyos, kumikilos ka sa aking isip at katawan. Hayaan itong maging patunay ng iyong pananampalataya at pasasalamat." Ama, patuloy kaming mananatili sa panalangin ito, hindi upang pilitin ka, kundi upang magpahinga sa katotohanang ikaw ay kumikilos. Ang kagalingan ay patuloy na umaagos, patuloy na lumalalim, at patuloy na nagpapakita ng iyong kaluwalhatian sa aming buhay. Hindi pa ito nagtatapos sapagkat patuloy pa naming tinatanggap ang iyong gawa ng kagalingan ngayon. Ama naming Diyos na bukal ng buhay, patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayon na may pusong bukas at handang tumanggap. Hindi kami napapagod na manalangin sapagkat alam naming sa bawat sandaling ginugugol sa iyong presensya, may nagaganap na hindi agad nakikita ng mata ngunit malalim na kumikilos sa loob. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nalilimitahan ng oras at ang iyong kagalingan ay hindi nababawasan kahit paulit-ulit naming hingin. Sa halip, lalo pa itong umaagos habang kami ay nananatiling sumasampalataya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming ipinapahayag na ang aming katawan ay tumutugon sa tinig ng Diyos. Ang bawat selula ay nakakarinig ng utos ng langit. Ang bawat bahagi ng katawan na tila matigas, manhid o hindi gumagana ng maayos ay ngayon ay binubuksan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang buhay ng Diyos ay dumadaloy na parang ilog, hinuhugasan ang lahat ng bara, nililinis ang lahat ng dumi at pinapanumbalik ang daloy ng kalusugan. Ama, kung may mga sakit na may kaakibat na hiya, takot o pagdududa, inilalantad namin ang mga ito sa iyong liwanag. Walang anumang karamdaman ang dapat itago sa harap mo. Ikaw ang Diyos na hindi humahatol kundi nagpapagaling. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang hiya ay nawawala, ang takot ay natutunaw, at ang pananampalataya ay muling tumitindig. Ang puso ay lumalaya, at kasabay nito, ang katawan ay nagsisimulang tumugon sa kalayaang ito. Sa awtoridad ng pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat kasinungalingang itinanim ng kaaway sa isipan tungkol sa sakit. Ang mga salitang nagsabing ikaw ay mahina na, tapos na o walang pag-asa ay wala ng kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang siyang nangingibabaw at ang salitang ito ay nagsasabing, ikaw, Ama, ang nagpapagaling ng lahat ng aming karamdaman. Kaya ngayon, ang katotohanan ito ay bumabalot sa isipan at tumatagos hanggang sa kaibuturan ng katawan. Ama, hinahayaan naming ang iyong kapayapaan ang maghari. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang damdamin, kundi isang espiritual na puwersa na nagpapababa ng tensyon, nagpapakalma ng sistema ng katawan at nagbubukas ng daan para sa kagalingan. Sa iyong kapayapaan, ang tibok ng puso ay umaayon. Sa iyong kapayapaan, ang paghinga ay nagiging malalim at maayos. Sa iyong kapayapaan, ang katawan ay nakakahanap ng pahinga na tunay na nagpapagaling. Ngayon ay nagsasalita kami ng kagalingan sa mga bahagi ng katawan na naapektuhan ng stress at pagod. Ang mga balikat na matagal ng mabigat ay gumagaan. Ang likod na matagal ng masakit ay pinapalakas. Ang tiyan na apektado ng kaba at alalahanin ay pinapahupa. Ang ulo na puno ng iniisip ay pinupuno ng katahimikan. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat epekto ng emosyonal na bigat sa pisikal na katawan ay binabaligtad ngayon. Ama, salamat sa iyong katapatan kahit sa mga araw na kami ay nanghihina. Salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan sa gitna ng proseso. Ang kagalingan ay maaaring unti-unti o biglaan, ngunit pareho itong mula sa iyo. Kaya ngayon, pinipili naming magpasalamat hindi lamang kapag ganap na naming nakikita ang resulta, kundi kahit sa gitna ng proseso. Ang pasasalamat na ito ay nagbubukas ng mas malawak na daluyan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin na ang aming katawan ay nilikha upang gumaling.
Ang kakayahang magpanumbalik ay inilagay mo na sa loob nito. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ang kakayahang ito ay ginagising. Ang mga nasirang bahagi ay inaayos. Ang mga huminang bahagi ay pinapalakas. Ang mga bahaging naapektuhan ng panahon ay binibigyan ng bagong sigla. Ama, kung may mga sandali ng panghihina ng pananampalataya, hinahawakan mo rin ang mga iyon. Hindi mo kami sinisisi, bagkus pinatatatag mo kami. Ang iyong presensya ang nagpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Ang iyong kamay ang patuloy na sumusuporta habang kami ay naglalakbay patungo sa ganap na kagalingan, at sa bawat hakbang, ikaw ay kasama. Kung ikaw ay nakararamdam ng kapayapaan o ginhawa habang nananalangin, maaari mong isulat sa mga komento, "Nararamdaman ko ang kapayapaan ng Diyos sa aking isipan at katawan." Hayaan itong maging patunay na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga tahimik na paraan. Ama, patuloy kaming nananatili sa iyo. Hindi kami bumibitaw, hindi kami tumitigil, sapagkat alam naming ang iyong gawain ng kagalingan ay patuloy na umaagos, patuloy na lumalalim, at patuloy na nagpapakita ng iyong kabutihan sa aming buhay ngayon. Ama naming Diyos na bukal ng buhay, patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayon na may pusong bukas at handang tumanggap. Hindi kami napapagod na manalangin, sapagkat alam naming sa bawat sandaling ginugugol sa iyong presensya, may nagaganap na hindi agad nakikita ng mata, ngunit malalim na kumikilos sa loob. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nalilimitahan ng oras, at ang iyong kagalingan ay hindi nababawasan kahit paulit-ulit naming hingin. Sa halip, lalo pa itong umaagos habang kami ay nananatiling sumasampalataya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming ipinapahayag na ang aming katawan ay tumutugon sa tinig ng Diyos. Ang bawat selula ay nakakarinig ng utos ng langit. Ang bawat bahagi ng katawan na tila matigas, manhid o hindi gumagana ng maayos ay ngayon ay binubuksan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang buhay ng Diyos ay dumadaloy na parang ilog, hinuhugasan ang lahat ng bara, nililinis ang lahat ng dumi, at pinapanumbalik ang daloy ng kalusugan. Ama, kung may mga sakit na may kaakibat na hiya, takot o pagdududa, inilalantad namin ang mga ito sa iyong liwanag. Walang anumang karamdaman ang dapat itago sa harap mo. Ikaw ang Diyos na hindi humahatol kundi nagpapagaling. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang hiya ay nawawala, ang takot ay natutunaw, at ang pananampalataya ay muling tumitindig. Ang puso ay lumalaya, at kasabay nito, ang katawan ay nagsisimulang tumugon sa kalayaang ito. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat kasinungalingang itinanim ng kaaway sa isipan tungkol sa sakit. Ang mga salitang nagsabing, "Ikaw ay mahina na, tapos na, o walang pag-asa," ay wala ng kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang siyang nangingibabaw, at ang salitang ito ay nagsasabing, "Ikaw, Ama, ang nagpapagaling ng lahat ng aming karamdaman." Kaya ngayon, ang katotohanan ito ay bumabalot sa isipan at tumatagos hanggang sa kaibuturan ng katawan. Ama, hinahayaan naming ang iyong kapayapaan ang maghari. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang damdamin kundi isang espiritual na puwersa na nagpapababa ng tensyon, nagpapakalma ng sistema ng katawan at nagbubukas ng daan para sa kagalingan. Sa iyong kapayapaan, ang tibok ng puso ay umaayon. Sa iyong kapayapaan, ang paghinga ay nagiging malalim at maayos. Sa iyong kapayapaan, ang katawan ay nakakahanap ng pahinga na tunay na nagpapagaling. Ngayon ay nagsasalita kami ng kagalingan sa mga bahagi ng katawan na naapektuhan ng stress at pagod. Ang mga balikat na matagal ng mabigat ay gumagaan. Ang likod na matagal ng masakit ay pinapalakas. Ang tiyan na apektado ng kaba at alalahanin ay pinapahupa.
Ang ulo na puno ng iniisip ay pinupuno ng katahimikan. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat epekto ng emosyonal na bigat sa pisikal na katawan ay magaling na ngayon. Ama, salamat sa iyong katapatan kahit sa mga araw na kami ay nanghihina. Salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan sa gitna ng proseso. Ang kagalingan ay maaaring unti-unti o biglaan, ngunit pareho itong mula sa iyo. Kaya ngayon, pinipili naming magpasalamat hindi lamang kapag ganap na naming nakikita ang resulta, kundi kahit sa gitna ng proseso. Ang pasasalamat na ito ay nagbubukas ng mas malawak na daluyan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin na ang aming katawan ay nilikha upang gumaling. Ang kakayahang magpanumbalik ay inilagay mo na sa loob nito. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kakayahang ito ay ginagising. Ang mga nasirang bahagi ay inaayos, ang mga huminang bahagi ay pinapalakas. Ang mga bahaging naapektuhan ng panahon ay binibigyan ng bagong sigla. Ama, kung may mga sandali ng panghihina ng pananampalataya, hinahawakan mo rin ang mga iyon. Hindi mo kami sinisisi, bagkus pinatatatag mo kami. Ang iyong presensya ang nagpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Ang iyong kamay ang patuloy na sumusuporta habang kami ay naglalakbay patungo sa ganap na kagalingan at sa bawat hakbang. Ikaw ay kasama. Kung ikaw ay nakararamdam ng kapayapaan o ginhawa habang nananalangin, maaari mong isulat sa mga komento. Nararamdaman ko ang kapayapaan ng Diyos sa aking katawan. Hayaan itong maging patunay na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga tahimik na paraan. Ama, patuloy kaming nananatili sa iyo. Hindi kami bumibitaw, hindi kami tumitigil, sapagkat alam naming ang iyong gawain ng kagalingan ay patuloy na umaagos, patuloy na lumalalim, at patuloy na nagpapakita ng iyong kabutihan sa aming buhay ngayon. Panginoon, buong puso naming inihahabilin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga isip, at ang aming mga puso. Ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at ang pinagmumulan ng kagalingan ng aming katawan, isipan at kaluluwa. Sa gitna ng ingay ng mundo at bigat ng mga alalahanin, ikaw ang aming pahingahan at kanlungan. Idinadalangin namin ang iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa, kapayapaang maghahari sa aming mga puso, magpapatahimik sa aming mga isip at magbibigay lakas sa aming kalooban. Kung may sugat man na nakikita o hindi nakikita, hipuin mo kami ng iyong mapagpagaling na kamay. Palitan mo ang aming pagod ng panibagong lakas, ang aming sakit ng pag-asa at ang aming pangamba ng ganap na kapanatagan. Panginoon, dalhin mo ang kagalingan sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya at sa bawat bahaging humihingi ng iyong paghipo. Linisin mo ang aming mga puso mula sa bigat ng galit, takot at pagkabalisa at punuin mo kami ng iyong presensya na nagbibigay buhay. Naway ang iyong kapayapaan ang mamayani sa aming mga relasyon, sa aming mga desisyon at sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na hindi lamang nakikinig kundi kumikilos. Hindi mo kami iniiwan sa aming kahinaan. Sa halip, ikaw ang nagbibigay ng kagalingang may layunin at kapayapaang nagtatagal. Tinitiyak mo sa amin na kami ay ligtas sa iyong mga kamay at inaaruga ng iyong pag-ibig. Ngayon, buong pasasalamat naming iniaalay sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Tinatanggap namin ang iyong kapayapaan na bumabalot sa aming pagkatao at ang kagalingang patuloy mong ipinapadaloy sa aming buhay. Ikaw ang aming tagapagpagaling, aming tagapagdala ng kapayapaan at aming pag-asa sa bawat sandali. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, buong pananampalataya naming tinatanggap ang iyong kapayapaan at ang kagalingang nagmumula sa iyo, sa aming katawan, isipan at espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsama.
sa sandaling ito ng panalangin. Dalangin ko na habang nagpapatuloy ka sa iyong araw, ay madama mo ang banayad ngunit makapangyarihang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang kagalingang kumikilos sa iyong buhay. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, pisikal man, emosyonal o espiritual, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo, pinapawi ang iyong mga pangamba at pinapalakas ang iyong loob. Siya ang iyong kapahingahan at ang iyong lunas. Kung may laman ang iyong puso, pasasalamat, panalangin o tahimik na kahilingan, maaari mo itong ibahagi sa komento. Sama-sama tayong mananalangin at magpapahayag ng pananampalataya sa kapayapaan at kagalingang ipinangako ng Panginoon. Walang panalangin maliit o hindi mahalaga sa Kanya. Naway maging isang tahanan tayo ng pag-asa at pananampalataya rito, isang komunidad na nagdadamayan, nagpapagaling at sabay-sabay na lumalakad sa kapayapaan ng Diyos. Kung ikaw ay napagpala, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang makarinig ng mensahe ng kapayapaan at kagalingan. Maraming salamat sa iyong oras. Naway sumayo ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang kagalingan sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ingat ka palagi at naway maging payapa at malusog ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong buong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, pagpalain ka nawa ng Panginoon.